Gabi po sa inyong lahat. Ito, meron tayong natanggap muli na na panel gauge. So, ito po ay panel gauge ng ano po yata to, Toyota Innova. Yung nagpa-blackout or may mga times minsan yung unang symptoms niya ay nag-flicker or delay siya mag-on. Okay. So, ngayon po ay araw ng Sabado, March 16. Okay, 2024. So, shoutout po kay Boss Romeo Villorente. Romeo Villorente from Bangi, Ilocos Norte. So, from Ilocos Norte po ito, no, kay Boss Romeo. Marami na po tayong mga customer dyan sa mga taga Ilocos. So, maraming salamat po sa inyong tiwala at suporta. Okay, so ito po, ang courier po niya ay JNT. So, bubuksan. Tsaka pala, no, ito ay, ikakat ko muna yung, i-hold ko muna yung video kasi medyo matagal at kakain din po ng oras, no. Tatanggalin ko muna po itong cover niya. Itong niya, pabalot niya. Hold ko. Go. Ito na po, mga kaibigan, no. Natanggal na natin. Okay. So, ngayon, itong lalagyan nga lang pala po, mga kaibigan, pag ito po ay shinip-pack ko sa ating mga customer. So, pinapalitan ko po itong lalagyan niya. Itong ganito, matibay po kasi ito no? So, kasi may mga experience po ako sa mga malalayong lugar. Pag pinapaship ko, nadadamage po siya. Okay, so kaya kailangan ko po talaga bumili nito at dito ko po ililipat. Okay, so yan po. So, ito nga pala po ay panel gauge ng Toyota Fortuner. So, mali po yung nabanggit ko kanina kasi ang nabanggit ko po Innova. So, Fortuner po pala, no? Ito po. Okay, so inspect po muna natin, no, bago natin gawin para makita po natin yung mga tawag dito kung merong mga physical damage bago natin umpisahan. So far wala naman. Okay, medyo lang sa katagalan na medyo lang. May mga gasgas, mga minor scratches lang. Pero lilinisin naman natin mga. Okay, buksan muna natin siya. Tingnan natin kung may mga crack. Kasi may mga time po kasi minsan may mga may mga damage. Kaya ini-inspect ko muna. To make sure lang po na yung damage hindi po nangyari during repair natin. Okay, so good po ito, no? Walang problema siya. Okay, walang crack, walang damage. So then, ito po, buksan natin ito. Okay. Ayan. So ngayon po ay araw ng Sabado, no? Bukas po Linggo. Ang service ko po bukas pagka-Linggo sa Quezon City Circle. Doon po ako nag-schedule pag Sunday. Okay, so muna natin ito. Tanggalin muna natin ito. Siya nga pala po yung mga mag-tatry magbaklas. Bago nyo po tanggalin itong mga needle, make sure po nalagyan nyo po ng guhit yung pinakadulo ng needle. Okay, para po pagbalik po ninyo, doon nyo rin po itatapat. So, kasi ako naman po kabisado ko na, kaya medyo hindi ko na po siya yan. Okay. Tanggalin natin ito. Tapos yung LED po nito, papalitan na rin po natin. Kasi medyo may katagalan na po yung LED niya. Ang LED kasi ng lahat po actually ng mga electronics part, may mga lifespan lang po talaga yan. At yung LED po, nasa 5 years lang po yung lifespan nito, no? Based dun sa manufacturing industry. So beyond 5 years or pag sumobra na ng 5 years, so yun po, bonus na po siya. Okay. Anytime, pwede na po siyang bumigay. Kaya yung mga malalayo po na customer ko, gaya nito, inihisis ko po na isabay na rin po yung LED para wala na pong balikan ulit pagka napundi. Okay. So ito po, ingat lang po sa pagtatanggal ng LCD kasi po yung medyo maselan. Brittle po kasi siya, no? Ingatan nyo lang yan. Wala kasi nabibili niyan. Talagang pag nabasag yan, bibili kayo ng buo. Okay. Ayan. Ayan. Okay, good. Ito natin siya.
siya dito. Mamaya lilinisin mo natin yan. Okay, yan yung nabanggit ko sa inyo, yung mga LED po niya, mga sunog na. Okay, quality na po talaga. Okay, so i-repair po muna natin to. Papalitan po natin ng mga piyesa, capacitor, diode, IC, lahat po yan. Okay, so balikan ko po kayo. Siguro it will take around 1 hour. Okay, okay na po mga kaibigan. Sir Romeo, na-repair na po natin. No? Ito po yung mga pinalitan natin mga piyesa. Yan, no? Dami po yan lahat. Isang set na po yan. No? Tapos, ito po yung ating pinampalit. Yan, mga brand new po yan ng mga kaibigan. Hindi pa po talagang silyado pa po. Okay. So, pinalitan po natin ng LED. Ito na po yung mga bagong LED niya. Okay. Kung makikita nyo po kasi yan, mga sunog na oh. Iba-iba na po yung kulay niya. Hindi na po siya pare-pareho. Okay. So, ngayon, ipapower up na po natin, no? Para ma-check natin yung mga LED. Bagong palit na po yan. Yung kanina po, nung pinower up ko po, ayaw na po niya talaga. Yung ilaw niya talagang ano na. Saka blackout na po siya. Ngayon, tingnan natin na 1, 2, 3. Ayan, okay, good. Ayan. So, bali yung ilaw niya, ang total po niyan ay 21. So, bilangin po natin, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ayan, sakto po. So, kaya ko po binibilang yan kasi sa sobrang dami po, minsan may nalilimutan akong lagyan. Minsan naman, meron na akong nalilimutang inangan. Kaya ayaw gumana yung iba. So, ayan. Okay. Then, kabit na po natin siya dito sa, sa lalagyan niya. Pero bago po nyo ikabit, mga kaibigan, kailangan nyo po munang linisin itong loob. Kung halimbawa magbabaklas kayo, linisin nyo po muna yan. Madali lang naman po tanggalin yan. Tanggalin nyo po itong plastic. Ito. Kasi may itim na po ito. Yun, no? Puro alikabok na. So yan, linisin po natin yan. Para lumabas yung kulay na ganda at liwanag ng kanyang ilaw. Kasi hindi siya ma-appreciate kapag madumi yung loob. Okay. So, pwede nyo na po ikabit pag malinis na yung loob. Ikabit na po natin siya. No? Madali lang po ikabit to, naka-clip lang naman po yan. No? Okay. So, ayan. Ganda. Tapos, ilagay na po natin ito. Yung plastic. Yung cover niya. Okay. Tapos, itong LCD, ingatan nyo lang po ito. Gaya ng nabanggit ko. Medyo babasagin siya. Linisin nyo lang po yung harapan nito. Okay. Tapos yan, kapag i-insert nyo po yan, make sure lang po na lapat po siya. Or kapag medyo matigas, kung yung pipilitin, baka mabalian kayo ng pin. Ngayon, ito po, ayan, meron na po yung na-request yung ating customer na color combination. Ayan, ang ganda niya. Oh. Color combination niya, blue at saka red. Yung bandang dulo, yun yung red, para at least kita po yung warning pagka medyo nag-overspeed na po kayo. Ayan, ganda. Okay. Tapos yan. Pin natin niya. Tapos, ito. Itong mga needle, gaya ng nabanggit ko po sa inyo, kailangan po, kung baguhan pa lang kayo maggagawa nito, kailangan lalagyan nyo po ng marking or yung guhit, yung pinakadulo, para doon nyo po itatapat pagbalik. Ayan, okay. Tapos, ganun din po itong, lahat po, halos ganun po lahat talaga nyo po ng marking. Para hindi po kayo nahirapan, no? Manansya. Okay. Ito kasi since kabisado ko na po, so hindi ko na po siya nilalagyan kasi nga medyo alam ko na medyo marami na tayo nagawa.
magka-calibrate naman po yan kapag po isinalpak natin yan sa sasakyan. Okay, yan. Ngayon, kailangan nyo po siya ikutin. Ayan, 360 degree. Check nyo po kung may nasayad, no? Pagka may nasayad, iangat nyo lang po ng konti. Kasi po, pag may nasayad yan, at pumalo na po yan, hindi na po yung makakabalik. May stuck na po siya doon. Tapos, ilagay muna natin siya initial setting sa taas, pinakadulo. Para mamaya pag power up natin, pagka good at okay na yung gauge ninyo na repair ng maayos, magka-calibrate yan, bababa sa 0. Pero kapag hindi po siya na-repair ng maayos, mag-i-stuck lang siya kung saan siya tinapat. Hindi po yan gagawin. Okay, ito po, itong primary cover, ibisin lang po natin ito. Tapos, itong pinaka-final cover mo, inisin po natin itong acrylic cleaner para mas magmukhang bago at magmukhang makita po siya. Okay. Ayan. Tapos punasan lang po. Ayan. Ayan, kintab na, bagong bago. Ganda tingnan. Ayan, okay, good. Ayan, kintab. Okay. Ayan, salpak na ho natin, no? Ayan, okay. Ayan. So, power up na po natin yan, mga kaibigan. So, patay muna natin ito. Itagilid muna natin. Para mas makita. Okay, yan. Okay, so tingnan na po natin, no, mga kaibigan, kung ano yung resulta. At yung kulay, yung color combination po niya, tingnan na rin natin. So again, nakaset up po siya initially dun sa taas. Pag pinower up natin, magka-calibrate po siya pababa. Ibig sabihin, indication po yan na okay na yung gauge nyo. Then at the same time, makikita na rin po natin yung color combination, kung ano yung tsura niya, yung request ng ating customer. 1, 2, 3. Yun, no? Yan, bababa yan. Yun, bumaba na yung mga needles. So, good na po siya. Ayan, ang ganda po nung color niya. Oh. So, parang mga modelong sasakyan na po. Ganyan na rin po kasi yung mga bagong sasakyan. Okay. Ganda, oh. Kulay blue, saka red. Then yung odo niya nasa 292K. So, which is average naman po talaga ng odo yun kapag almost may 10 years na sasakyan. Okay, ang ganda po. Okay na po ito, mga kaibigan. So, pwede na po itong ipaship bukas. So, sa Romeo, okay, Romeo Locos North. Maraming salamat po sa inyong tiwala. No? Mga kaibigan, yung details po ng aking service, cellphone number, and address, nandun po sa description ng bawat vlog ko or bawat video ko. Pakicheck nyo na lang po doon. At bukas, Sunday, nasa Quezon City Circle ako. Doon ako nagawa po paglinggo. So muli, magandang gabi po sa inyong lahat at maraming salamat po sa lahat ng inyong suporta. Thank you po.